Pilipinas ay kilala bilang isa sa pinakamayamang bansa pagdating sa usaping pangkalikasan. Mula sa berde at makakapal na kagubatan, matatag na bundok hanggang sa malawak at asul na karagatan. Ngunit sa kabila ng kagandahang hatid nito ay unti-unti pa rin itong naglalaho. Hanggang kailan natin hihintayin bago natin tuluyang mapansin na wala na palang natitira? Ito ang kwento ng patuloy na pagkawala ng ating biodiversity, isang tahimik na krisis na mas malala pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ang biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng buhay sa ating kapaligiran, mula sa mga halaman at hayop hanggang sa maliliit na organismo na nagbibigay balanse at buhay sa ating kalikasan. Ngunit sa kasalukuyan, patuloy itong humaharap sa banta ng pagkawala dahil sa deforestation, pollution, at labis sa paggamit ng likas na yaman. Lalong lumalala ang banta sa buhay ng maraming nilalang at sa ating kinabukasan. Nakilala namin si Aling Matilde, isang grass planter na araw-araw nagtatrabaho sa gitna ng matinding init. Umaga pa lamang, naghahanda na siya para sa mahabang oras ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niyang isinusuot ang makakapal at mahabang damit kasama ang saklob sa ulo bilang panangga sa init na unti-unting dumadampi at sumusunog sa kanyang balat. Habang tumatagal ang oras, mas lalong tumitirik ang araw. Tumanda na ako sa pulbata pa ako. Dito ako mismo pinanganak pati. Wala akong pinag-aralan. At diyan lang ako papata sa pagkasaka. Kung may pinag-aralan, pwede kang magtrabaho ko sa pambrika. Kasi wala akong pinag-aralan. Elementary lang kasi ang pinag-aralan ko. Hanggang doon lang ako. Kaya ang ginagawa ko, nagtitiis na lang. Sa hirap. Ang pangangailangan. Buhay kasi sa tubigan lang kami. Hindi dito sa taniman na ito. Nung dumating nga nawala ang mga palayan, eto dito kami nakapunta sa taniman ng ang pagkakakitaan namin. Kahit konti nga tumita ka, ganun. Marami pa kasing ang pinagkakakitaan parang sa akin sarili niya nakakonsensya ako pag wala kang hawak na pera. Siyempre isipin mo sa sarili mo kahit nag-iisa ka paano dapat mong gawin. Nagkakasakit nga ako sa sobrang pagod kasi hindi mo maaaring hindi titigil ng pagtatrabaho. Kung hindi ka naman magtatrabaho, hindi ka nakakita. Siyempre, kahit may nararamdaman pa nga ako, ang gusto ko kumita din. Na para kahit konti, para gastos mo man lamang at hindi ka sabihin mo nangangailangan sa iba. Bubulok. Minsan nga sa parawan kasi na tutuyo ang mga pananaligot dinungin ng pamamalakad mahirap hindi katulad noon nung panahon pa lang ng kabataan kasi nga ngayon mga edad na kami natatansya namin na ngayon pag nagpapalit ng mga sa pamamalakad pag kailangan mo minsan wala kang pagkakakita. Dun sa pagbabago ng lupa, syempre bumababa rin yung inaano nila, which is correlated din naman sa income nila. Syempre pag bumabaan mo, bumaba ang kitaan nila. So, yun yung na-observe kong major environmental problem sa mga magkasaka. At saka, although hindi siya environmental related, pero related din siya dun sa factors, yung presyo ng palay. Kasi, ang mga buyer ng palay, tinitingnan nila yung quality ng palay.
So, kung quality ng palay, syempre, depende rin dun sa soil, sa binibining abono. Syempre, yung abono nababawasan pag mahal ang fertilizer, kaunti lang gagamitin ng magkasaka. So, naapektuhan ng production, naapektuhan ng quality ng grain. Hindi po kunin ng buyer yon kung yun ay maliit, kung yun ay duro. So, environmental related din siya. Pero sa environment na related, siguro yun nga, sa climate change, yun yung naging apekto sa production ng palay. Hindi lang naman palay, pati yung mga madami tayong policies sa national, sa provincial at sa local. Ang problema natin yung tao, yung self-discipline ng mga tao. Kasi kahit madami kang programa, madami kang pinifeed sa tao, kung ayaw nilang i-absorb, wala ding mangyayari. Saka yung household talaga, sila yung source. Segregation at source kasi dapat. So, sa source pa lang, dapat segregated daw. Basura, dapat discipline sila. Kabaliktaran yung nangyayari. So, ang effect, kabaliktaran din. Para pangalagaan ng puno, ilog, meron tayong ang mga barangay fisheries and aquatic resources management council. Meron silang quarterly clean up sa Bulusukan River. Kung alam niyo yung Bulusukan River, yun yung major river natin dito sa Pina. Tapos, nagkakonduct na kami ng mga tree planting activities with dito sa LGU, saka with other offices, nagta-tie up kami. Nagkakaroon din kami ng clean up drives na kami naman yung host. Tapos, sa agricultural sector, madami rin silang programs para maanahan yung mga kalayan. Madami rin silang mga sinusupply ng mga organic fertilizer para sa mga magkasaka, para organic yung gamitin nila. Conscious na rin sila sa paligid nila. Well, in fact, dapat mas conscious sila kasi dapat alam nila yung effect ng climate change. Kagaya ng pagkasunod ng mga basura. Kasi naman tayo ordinansa dyan na bawal magsunod ng basura, bawal magsunod ng mga dayami. Kaya lang, yung mga tao, madami pa rin nag-violate. So, malaking effect ng pagkasunod ng basura sa ozone layer. Yun yung unconsciously hindi alam ng mga tao na malaki pala yung epekto niya. Kasi sabihin nila, isang oras lang mo yun. Pero hindi mo alam yung adverse effect niya kapag everyday mo ginagawa. Everyday life natin, sa survival natin. Kasi dito ka nakatira yung environment mo kung ginagalawan. So kung for example, yung nabanggit ko kayo na pagkasunod ng dayami, ng basura, kung araw-araw mo gagawin niya, so sa tingin mo, buhay ka lang matagal. Di ba? Hindi rin naman. So, that's the importance na protektahan natin yung environment natin. Kasi, para ma-achieve natin yung sustainable environment. Sustainable environment, which means hindi lang para sa generation ngayon, kundi para sa mga future generation. Papansin ko, ang dami humihingi ng permits para sa tree cutting. Kasi hindi basta-basta nagpuputol ng puno para sa information ng lahat. Meron siyang mga permits. At ang DNR, meron din siyang equivalent na if I'm not mistaken, 100 trees per tree ata na kapalit pag pinutol mo. So ngayon, medyo madami. Kanina may nag-request nga. Medyo na nagawa na nila yung building. Yung mga puno nasa harap nila na along highway. So, yung highway, ito yung building, ito yung puno. So ngayon, paano mo gagawin? Hindi ko sure na hindi sila mag-approval sa mayor's office. Naantay ko ba yung letter nila? Hindi ko sure kung may approve kasi ang alam ko hindi lang pangyayari na mag-cut ng trees along highway. Kaya yun yung nangyari sa pagsawitan. Dito sa may kahabaan ng Santa Cruz. Paglampas ng Sambay. Di ba putol na yung mga puno? Di ba laging baha? So kung ganun, kung lahat to ay matitrim down, ganun na mangyayari. Babahin din tayo in the near future. So ito, worried ako dito kung ma-approve. Kaya lang, ang isip ko paano, nauna na lang ma-construct ang building. Sabi kasi iluna nilang ipa-approve ang cutting permit ng puno. So naturo naman siya from school and kahit hindi naman siguro ituro, alam mo naman dapat kung ano mga bagay na kailangan pangalagaan. Sapat ang kaalaman pero hindi, I don't think na ina-apply. Sapat siya pero hindi nila alam yung adverse effect. Lagi kasi mahilig ka din Pilipino sa alam ko na yan, hindi ako makikinig. Kagaya ngayon, yung mga batang bago kayo mag-start,
lumabas sila, nagbigay sila ng flyers para sa mga segregation of schools. Ulit-ulit lang yung ginagawa. Pero hindi pa rin pinapractice ng tao. So, dun tayo, kaya nga yung nabanggit ko nung una kanina, pinaproblema, tao. Para sa akin na tao, hindi mahirap. Siguro, may mga loopholes ang gobyerno, ang mga nagpapatupad, mga implementing officials. Pero at the end of the day, tao pa rin yung dapat siya yung ang tao na nakikinabang. So, dapat sa tao din na nilaga. Ngayon, palang mag-start na tayo na maging voices. Like, kung kaya nyo mag-share ng mga simple environmental tips, siguro mahalagang magandang start yun para din sa mga friends nyo sa Facebook or sa mga friends nyo talaga na ma-share sa kanila yung effect ng climate change at ng hindi pangangalaga ng environment. So ako ang gusto ko lang ay mag-start sa family, lalo sa waste segregation, mag-start siya at source. Kasi yun ang segregation at source ng tawag. So ito, simple lang sa bahay, hiwalay mo lang yung plastic. Hiwalay mo yung mga recyclables. May recyclables, yung mga bote, yung mga karton. Kasi kami ganun yung practice namin sa bahay. Yung mga mismis na kanin, yung mga gulay, iba yung lagayan. Siyempre, pwedeng sa aso, pwedeng sa mga baboy. Tapos, yung mga plastic, yun na lang itatapon. Kinukuha ng LGU yung mga plastic na tuyo, malinis pa, tapos may kapalit siyang gardenia. Tapos, meron pa rin kami mga ibang kumpanya na pinagpusuplayan ng mga plastic na naiis na lang collectors, tapos ginagamit din ng fuel, yung plastic. Papansin na natin, nag-worsen yung paligid natin. I think maging worse, wag naman. Pero pag magtuloy-tuloy yung mga quarrying, yung mga illegal na mga ginagawang, yung mga pagsabog ng mga dinamita sa mga ilog, yung mga dagat, di ba nakaka-apekto rin yan sa environment natin. Elementary pa lang tayo, pinag-aaralan na natin yan, di ba? So I think, wag naman sana, pero kung magiging gahaman, pati related din kasi siya sa mga flood control projects, di ba? Pag-iisip niyo. Kasi, flood control nga pero hindi doon napupunta. So, ano epekto nun? Ibig sabihin, kung magtutuloy-tuloy itong mga corruption issues at yung hindi pag-i-implement ng mga national government ang mga politikong na-elect, di ba? Medyo na-discuss ko lang kasi yun yung pinupunto nun kung nasa proper implementation tayo, kung lahat ng mga proyektong para sa environment ay napupunta talaga para sa environment, hindi magiging ganun yung epekto para sa ating lahat. Kasi yun nga yung naging issue na super malaki, diba yung flood control project. Kasi flood control, so dapat makokontrol mo yung flood, hindi naman napunta doon yung budget. So kaya nagkabaha, yung mga mahihirap, yung mga kababayan natin na ilog na katira, hindi naman na-affectahan So sana rin magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa. Kasi hindi po pinagdaan yung buhay ng ganun ang buhay ng iba. Diba? Nagko-survive sila everyday. Ikaw ginagawa mo na kapari. Pagsak na ang bundok, may mga taong nakatira sa lugar. Kung patuloy itong mawawala, ano pa ang matitira para sa susunod na henerasyon? Ayon sa mga pag-aaral, ang Pilipinas ay isa sa mga biodiversity hotspot sa mundo. Isang bansang mayaman sa iba't ibang uri ng buhay, ngunit isa na rin sa pinaka-nanganganib. Sa kasalukuyan, tinatansyang 15% hanggang 23% ng mga hayop sa lupa sa bansa ay nanganganib ng tuluyang pagkawala, lalo na ng mga species na dito lang matatagpuan. Maraming species ang tuluyan ng nawawala bago pa man ito lubos na makilala. Kapag nawala ang biodiversity, maaapektuhan ang pagkain, kalusugan at kabuhayan ng tao. At sa patuloy na pagkasira ng kalikasan, unti-unti ring nawawala ang balanse ng ating mundo. Hindi pa huli ang lahat. Sa simpleng paraan, maaari pa natin maprotektahan ang kalikasan. Ang kalikasan ay hindi lamang tahanan ng mga hayop, ito rin ang tahanan natin.
Kung hindi natin ito aalagaan, sino pa?